You just calm down. We're going to help you, okay? Tila balisa ng matagpuan ng mga sundalo nitong Huwebes ng hapon sa sitio Mamara, Barangay Cabacao sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro, ang 24 anyos na aktivista at isang Filipina-American citizen na si Chantal Anicoche. Napaulat na nawawala si Anicoche matapos ang naganap na engkwentro sa lugar noong Enero 1 sa pagitan ng Philippine Army at New People's Army. Nagtago umano siya sa isang butas 500 metro lamang mula sa encounter site. Ayon sa Philippine Army 2nd Infantry Division, nasa maayos na kalagayan naman na si Anicoche at kasalukuyang nasa kustodiya ng militar. Naipagbigay alam na rin nila ang kondisyon ni Anicoche sa kanyang ina na nasa Estados Unidos. Kahapon, na-discover ng binalikan ng mga tropa yung area of encounter. At the same time, nagki-clearing pa kasi doon, so tinignan uli yung mga pwede pang areas na pwedeng pagtaguan or pag-stayan, no, ng mga individuals of interest. Ngayon, may sumisigaw ng help. So pinuntahan ng mga tropa. And then, yun nga, nakita si Chantal. Nasa pangalaga ngayon ng isang medical facility dito sa 2nd Infantry Division si Chantal. Itinuturing siyang person of interest at maayos naman ang kanyang pakikipag-ugnayan sa militar. Mula US, dumating sa Pilipinas noong December 2 si Anicoche at nagtungo umano sa Mindoro noong December 12. Based the information is na-recruit siya and member siya ng migrante, and migrante facilitated her travel here dito sa Pilipinas. And she's a person of interest kasi andun siya sa encounter site. Nagpapatuloy ang focused military operation sa pinangyarihan ng engkwentro at tinitingnan kung may iba pang recruit na maaring masagip. Kabilang sa nawawala ang third-year college student na si Stephanie. Gaya ng nangyari kay Chantal, umaasang ina ni Stephanie na mahanap ang kanyang anak. Hindi siya nagpasko sa amin kasi wala daw tao sa bahay. Ngayon nalaman ko nung Friday, nung January 2, may nag-send sa akin ng link na nasa na daw siya, nasa Mindoro. Nakita lahat ng mga niya, identification. Hindi ko akalain mapupunta siya doon. Kasi ang paalam niya dito lang sa Metro Manila. Hindi ko alam kung bakit na-recruit siya. Patuloy naman ang pagdadalamhati ng ina ni Jerlyn Rose Doydora. Nasawi sa engkwentro si Jerlyn na isang estudyante sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Hindi alam ng kanyang ina na bahagi ng isang organisasyon si Jerlyn at nalaman niya ang pagkasawi ng anak habang nasa ibang bansa bilang OFW. Nagpahayag din siya ng galit sa mga nag-recruit sa anak. Inakyat niya sa bundok, tapos iniwan niyo. Tapos ngayon kayo pang ganang sumigaw ng hostesya. Kami yung kinuhan niyo ng pangarap. Kami yung ninakawan niyo. Bakit po kayo ganon? Samantala, nanawagan ang grupong Karapatan sa Commission on Human Rights na magsagawa ng independent investigation sa nangyaring engkwentro sa Mindoro. Una nang iginiit ng Armed Forces of the Philippines na hindi overkill ang operasyon at ang testimonya ng mga magulang ng mga biktima ay nagpapakita ng kanilang pagkontra sa mga rebeldeng grupo. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.